Kung ayaw mag-fail sa buhay and sa relationship bilang lalaki, panoorin mo tong video na to. Ang una at saka pinaka-importante mong dapat malaman is kung ano talaga yung purpose mo sa buhay bilang lalaki. Importanteng malaman mo kung ano yung purpose mo sa buhay kasi doon magde-depend yung success mo, yung happiness mo bilang lalaki. And kung nasa college ka naman na o nagtatrabaho ka na and hindi talaga yun yung gusto mong path, hindi talaga yun yung gusto mong gawin sa buhay mo, ituturo ko sa'yo kung anong pwede mong gawin. Meron ka pang chance para i-fulfill talaga kung ano yung purpose mo sa buhay, kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. So karamihan sa atin, i-delay or isinasantabi na yung purpose sa buhay. Kahit may gusto ka nang gawin sa buhay mo, pero due to circumstances, due to kung anumang dahilan, dahil hindi yun ang ginawa mo sa buhay, hindi mo fulfill yung purpose mo sa buhay. Kung busy ka man ngayon sa studies mo or sa trabaho mo, and may gusto ka talagang ibang gawin sa buhay mo, set aside at least 1 hour every day para gawin mo yung talagang gusto mong gawin sa buhay mo. Kung ano talaga sa tingin mo yung purpose mo sa buhay. Yung alam mong pagsisisihan mo pagka nasa deathbed ka na, nakaratay ka na, and alam mong pagsisisihan mo dahil hindi mo ginawa tong gusto mong gawin. So this is your chance. Gawin mo na siya ngayon. Kahit nasa ang sitwasyon ka, gawin mo na siya ngayon. Kung busy ka man sa trabaho mo, sa mga obligasyon mo, sa pamilya mo, kung nasaan ka man ngayon, set aside 1 hour every day na gawin mo yung gusto mong talagang gawin. The earlier na mag-start ka, mas maganda. Mag-research ka, mag-practice ka, na matuto ka hanggang sa gumaling ka. Hanggang sa maging magaling ka na nakakaturo ka na sa ibang tao, na pwede ka na mag-provide ng service sa ibang tao, na pwede mo na siyang gawing hanap buhay. And then, pag dumating yung point na mas malaki na yung kinikita mo kaysa dun sa current na sinesweldo mo sa trabaho mo, pwede ka na mag-full time. Doon talaga sa gusto mong gawin sa buhay mo. So, it will take time. Pero, ang importante mag-umpisa ka ngayon. Let's say, gusto mong maging photographer or videographer. Gusto mong maging YouTuber. Kung ano man yun, isipin mo kung anong service na ipoprovide mo sa ibang tao. Ano yung happiness mo, yung skill mo na pwede mong i-share sa ibang tao na pwede mag-support sa'yo financially and sa magiging pamilya mo. Yun ang isipin mo. So, don't waste time. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon na mag-scroll sa social media, TikTok, mag-scroll sa Facebook, manood ng balita, tumambay, mag-focus ka na dun sa tingin mo na purpose mo talaga, yung goal mo talaga. Kasi bilang lalaki, kapag na-discover mo yung purpose mo sa buhay, at saka ginagawa mo kung ano man yung purpose mo sa buhay, dun lalabas yung galing mo, yung happiness mo, yung skills mo. So, yung success mo magiging-depend din dun kung gaano ka magiging successful. Kasi kapag hindi mo hinanap yung purpose mo talaga sa buhay, hindi ka magiging successful. Hindi ka magiging masaya talaga. So, everyday gigising ka na parang ayaw mo nang pumasok, ayaw mo bumangon kasi hindi talaga yun yung gusto mo sa buhay. Pero kung finulfill mo yung purpose mo sa buhay, kung ano talaga yung gusto mong gawin, gabi pa lang magiging excited ka nang gumising the next day kasi excited kang gawin yung gusto mo talaga. Doon magdedepend yung success mo. Kasi the more na nandun ka sa path kung saan gusto mong gawin yung ginagawa mo, kahit gaano kahirap yan, may mga obstacles tayong pagdadaanan, pero kahit gaano kahirap yan, malalampasan mo yan. Gagawa ka ng paraan para malampasan mo yan. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Doon ka magiging successful financially. Doon ka magiging masaya. Doon ka magkakaroon ng peace of mind. Doon mo mafe-feel na yung pagiging lalaki mo dahil you're fulfilling your purpose sa buhay mo. Yung talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pero kung hindi mo umpisahan yun and nandun sa sitwasyon ngayon na hindi talaga yun yung gusto mong gawin, hindi mo ibibigay yung 100% mo. Kasi hindi mo naman talaga gusto yung ginagawa mo, di ba? Yun ang kailangan natin gawin bilang lalaki. Alamin mo kung ano yung purpose mo sa buhay para maging successful ka. So, huwag ka na mga aksaya ng panahon. So, yun ang unang kailangan mong gawin. Alamin mo yung purpose mo sa buhay and mag-start ka na ngayon. 1 hour. Kung busy ka man, nagtatrabaho ka na, may obligasyon ka na, set aside 1 hour. Tanggalin mo na yung mga distractions sa buhay. Mag-aral ka, matuto ka. Kung ano yung gusto mong talagang gawin sa buhay mo. Ang pangalawa is, huwag kang matakot na lumabas sa comfort zone mo. Kasi kapag nasa loob ka ng comfort zone mo, yung feel mo safe ka, relaxed ka, walang growth dun eh. Pero, once na lumabas ka sa comfort zone mo, dun mo matetest yung sarili mo. Dun mo ma-improve yung sarili mo. Dun ka magkakaroon ng growth. Kahit sa pag-workout, kaya nga sinasabi nila, sagarin mo yung, let's say, push-up or kung ano man nagbabarbell ka, sagarin mo hanggang sa failure mo, yung hindi mo na kaya. Kasi dun sa failure mo, dun nag-start yung growth. Dun nag-start lumaki yung muscles mo. Dun sa failure mo na hindi mo na kayang isa pang repetition dun sa barbell mo, dumbbell mo, dun nag-start yung growth ng muscle. Ganun din sa buhay ng tao. Kapag lumabas ka sa comfort zone mo, yung hindi ka komportable, dun nag-start yung growth mo.
Doon mag-start yung success mo. Hindi sa loob ng comfort zone. Isipin mo, nasa loob ka ng sinapupunan ng nanay mo. Nandun yung comfort zone mo. Safe ka doon, warm, may pagkain ka doon na binibigay sa'yo ng nanay mo, na may nutrition na binibigay sa'yo ng nanay mo. Pero ang totoong growth is once na lumabas ka na sa nanay mo, lumabas ka na sa comfort zone mo, umiyak ka na, nung nilabas ka ng nanay mo, umiyak ka na dahil wala ka na sa comfort zone mo. Pero doon nag-start yung growth mo. Doon talaga mag-start yung potential mo na lalaki ka, na pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin sa buhay. Ganun yun. So, lumabas ka sa comfort zone mo. Lahat naman na tayong natatakot eh. Pero you just have to face our fear. Kung ano yung kinatatakutan mo, pag-aralan mo, practicein mo. Let's say takot kang lumapit sa babae, mag-practice ka. Alamin mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Meron ako mga videos na tinuro kung paano mag-approach sa babae. Para by the time na mag-approach ka sa mga babae, alam mo na yung gagawin mo. Mataas na yung self-confidence mo na lumapit sa babae. So kung takot kang lumapit sa babae, practice ka lang. Learning yan eh. Embrace mo yung failure. Dapat maging komportable ka sa failure. Sabi nga ni Michael Jordan, the greatest basketball player of all time, the GOAT. He missed more than 9,000 shots. Kaya siya naging successful. Kasi wala siyang takot na tumira kahit na magkamali siya. Kasi doon siya natututo. Doon siya nahahasa. So, embrace failure. Huwag kang matakot na magkamali. Go outside of your comfort zone. Imagine mo to, there are millions, hundreds of millions of sperms na naglaban-laban para makarating dun sa egg cell ng nanay mo. And isa lang ang pwedeng pumasok sa egg cell ng nanay mo. Ikaw yung sa hundreds of millions na sperm na nag-unahan, na nag-away-away para mauna dun sa egg cell ng nanay mo. Ikaw ang nanalo. So, you have what it takes. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Mindset lang yan. You already have what it takes. Kasi ikaw yung nanalo sa hundreds of millions na sperm eh. Diba? So you have what it take para manalo. Ilagay mo yan sa isip mo. Ito isa pang importante na dapat mong malaman na maraming pwede mag-disagree sa akin. Pero hear me out. I-prioritize mo ang purpose mo over your relationship dun sa girlfriend mo or sa asawa mo. I-explain ko sa'yo kung bakit. Kapag inuna mo yung purpose mo over your relationship, mas makakapag-provide ka dun sa partner mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, at sa mga anak mo, di ba? Kapag inuna mo yung purpose mo, prioritize mo yun, mas makakapag-provide ka financially sa kanila, di ba? Kapag hindi mo siya prioritize, and prioritize mo yung girlfriend mo o yung asawa mo, anong kakainin nyo? Paano mo ipoprovide yung needs niya? Kung laging prioritize mo yung girlfriend mo. May kailangan kang gawin, let's say, kailangan mo mag-practice, kailangan mo mag-aral, kailangan mo mag-focus dun sa purpose mo, pero inuna mo yung girlfriend mo, lalabas kayo, or gusto mo lang siyang kasama, sinet aside mo yung purpose mo. Ano mangyayari dun sa purpose mo bilang lalaki? Wala, isa-set aside mo siya. So, bumababa yung value mo bilang lalaki. Kasi hindi ka makapag-provide sa kanya. Kasi, sinet aside mo yung purpose mo. Kung nagne-negosyo ka, nagtatrabaho ka, ginagawa mo kung ano talaga yung goal mo, and then, kumikita ka because of that, makakapag-provide ka sa girlfriend mo, sa pamilya mo, para sa sarili mo, makakapagpundar ka, para sa future family mo, di ba? Pero kung iset aside mo yun, and inuna mo yung girlfriend mo, anong ipoprovide mo sa kanya? Eventually, kapag sunod-sunuran ka sa gusto ng girlfriend mo, and wala ka ng pera, wala kang skills, walang direction yung buhay mo kasi hindi ka consistent dun sa purpose mo, bumababa yung value mo bilang provider. So eventually, ang mangyayari sa'yo, iiwan ka ng girlfriend mo, di ba? May nakita na akong ganyan. Marami na ako nakitang ganyan na laging kasama yung girlfriend, sinaset aside yung goal niya talaga sa buhay. Eventually, iniwan siya ng girlfriend niya kasi wala na siyang ipoprovide eh. Hindi na masaya sa kanya yung girlfriend niya kasi syempre, ang gusto ng babae is yung lalaki na makakapag-provide sa kanya and sa magiging pamilya nila, di ba? Yun ang hinahanap ng babae. So kung ikaw hindi mo kayang ibigay yun, iiwan ka ng babae. So importante, you prioritize your goal, prioritize mo yung purpose mo sa buhay, and then, kapag inuna mo yun, and then you spend time dun sa girlfriend mo, sa asawa mo, sa anak mo, meron kang peace of mind kasi natapos mo na yung goal mo eh. Kumbaga, for that day, inuna mo yung goal mo, natapos mo na yung goal mo na kailangan mong gawin. For that day, secured ka na. So, kapag kasama mo yung girlfriend mo, o yung asawa mo, o yung mga anak mo, kapag kasama mo sila, may peace of mind ka na to spend time with them. Na buo yung isip mo, nakasama mo sila, wala kang iniisip na iba na, kasama ko siya, nanonood kami ng sine ng girlfriend ko, ng asawa ko. And iniisip mo na paano kaya ako bukas dahil wala na akong pera, di ba? So, hindi ka 100%
present. So, hindi din ma-appreciate ng girlfriend mo yun. Hindi yun ma-appreciate ng asawa mo. And hindi rin yun ma-appreciate ng mga anak mo kapag ganun ka. So, prioritize your goal. Prioritize mo yung mission mo, yung purpose mo sa buhay. Kapag na-secure mo na yun for that day, may peace of mind ka nang mag-spend time sa kanila, di ba? 100% andun ka sa kanila. May peace of mind ka, masaya ka, na-enjoy mo yung moment, nakasama mo sila, kasi natapos mo na yung goal mo, yung purpose mo sa buhay for that day. So, make sure to prioritize your purpose. Kasi kung hindi mo alam kung anong purpose mo, sineset aside mo siya, magiging miserable ka, disconnected ka, hindi ka 100% naka-focus dun sa girlfriend mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Masisense nila yon. So, hindi sila magiging masaya eventually. And ikaw, wala kang sense of direction kasi wala ka dun sa goal mo eh. Wala kang direction sa buhay. Magiging miserable ka, hindi ka rin magiging masaya. So, ano mas gugustuhin mo, di ba? So, yun ang importance dun sa sinasabi ko na unahin mo yung purpose mo over your relationship. Kasi, para sa kanila din yung ginagawa mo na yun. Yun ang isipin mo. So, yun yung unang part na importanteng dapat mong malaman. Itong pangalawang part is about sa babae. Ang success mo bilang lalaki, nakadepende rin yan dun sa mapipili mong babae. And nakadepende din yan kung ano yung mentality mo about sa babae. So, kung wala kang idea about babae, hindi ka magiging successful sa relationship. Hindi ka magiging masaya, magiging miserable ka kung hindi mo to alam. Dapat mong malaman na ang emotions sa mga babae ay nagfa-fluctuate yan. So, isipin mo, para kang nasa gitna ng dagat na bumabagyo, na sobrang lakas ng alon. Ganun ang emotions sa babae. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan kalmado. So, para silang dagat. So, kung hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, lulubog ka. So, hindi ka magiging successful sa babae kung hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. So, ang mga lalaki kasi, logical tayo mag-isip eh. Kumbaga, kapag sira to, ayusin to. Logical tayo mag-isip. Ang mga babae, hindi sila ganun. Sila ay emotional mag-isip. Kaya nga sila mahilig manood ng mga teleserye, yung mga umiiyak sila, di ba? Tayo mga lalaki, mahilig tayo sa sasakyan, magkumpuni ng mga sira, computer, kasi tayo logical tayo mag-isip. Yung mga babae, emotional mag-isip. Yun ang kaibahan natin dalawa. So, kung hindi mo alam yun, and i-insist mo yung gusto mo sa kanila, hindi kayo magkakasundo. Mag-aaway lang kayo ng girlfriend mo or ng asawa mo, and hanggang sa maghiwalay na kayo. So, dapat mong gawin, isipin mo, para kang malaking barko, na kalmado ka lang, na stable ka, doon sa alon, doon sa dagat. Kung ano man yung emotions ng girlfriend mo, ng asawa mo, dapat stable ka lang. Dapat kalmado ka lang. Kapag nagtatalo kayo, kung may sense of humor ka, daan mo sa humor. Huwag mo papatulan yung girlfriend mo, yung asawa mo. Kasi emotional nga sila. Yung sinasabi nila is depende kung ano yung nararamdaman nila sa ngayon. Tayo mga lalaki, sabi ko nga, we're basing on logic. Kung makipag-argue tayo, we base it on logic. Hindi mo pwedeng insist sa kanila yung gusto mo. Kasi nga, hindi nila yun ma-absorb kasi hindi sila ganun mag-isip. Yun ang tandaan mo. So, yun ang isipin mo. Huwag mong papatulan yung girlfriend mo, yung asawa mo. Kapag emotional, kung galit, hayaan mo lang. Huwag ka makipag-argue. Isipin mo, maging malaking barko ka sa gitna ng dagat na maalon. So, kalmado ka lang. Para maging successful ka, para hindi ka lumubog, kalmado ka lang dapat. So, maraming lalaki hindi yan alam, nakikipagtalo sa babae, ini-insist yung gusto nila, and hindi nila alam, hindi pala ganun mag-isip ang mga babae. So, nagiging dahilan yun ng hiwalayan. So, importante itong alam mo itong tinuturo ko sa iyo ito. Ang isa pang datong matutunan is, kapag nag-away kayo ng girlfriend mo, ng asawa mo, kasi mag-argue kayo, but still be there. Huwag kang umalis sa tabi ng asawa mo o ng girlfriend mo. Para maramdaman niya na kahit na nagtatalo kayo, nandiyan ka pa rin sa tabi niya. So, ma-appreciate niya yun. Galit siya sa'yo para ma-appreciate niya yun. Karaming lalaki, umaalis, lumalayas. Pwede rin yun para wag nang lumala yung away nyo. Or para wala ka nang masabi na pagsisisihan mo. Diba? Pero bumalik ka pa rin. Be there. If you can, stay with her. Kung kaya mong tumahimik, na nandiyan sa tabi niya, tumahimik ka lang. And be there beside her. Ma-appreciate ng asawa mo or ng girlfriend mo yun. Hindi lahat ng lalaki ginagawa yun. So, pagiging angat ka sa ibang lalaki kapag ganun ang attitude mo, kapag ganun ang ginawa mo. Kapag nag-struggle siya emotionally, supportahan mo siya. Be a listener. Kasi tayo mga lalaki, usually, tayo eh. Sabi ko nga, we're trying to fix something. Logical tayo, we're trying to fix. Pag may problema, gawin. Pero, ang mga babae, most of the time, ang mga babae, kapag nagkikwento ng problema nila, gusto lang nilang may makikinig sa kanila. Hindi natin kailangang isolve kung ano man yung problema nila. May problema sila sa trabaho, o sa school, o kung saan man. Hindi natin kailangang mag-suggest na dapat nilang gawin sa tingin natin na tama. Most of the time, ang gusto lang nila is makinig lang tayo sa kanila. And
Kapag hiningi nila yung advice mo, doon ka lang magsabi na advice. Pero otherwise, makinig ka lang. Hindi rin alam ng karamihan lalaki yan. And ang isa pang dapat mong matutunan is kapag tinetest ka ng girlfriend mo, ng asawa mo, kapag tinetest ka niya na may ginagawa kang importante and then sabihin niya, samahan mo siya. Kapag sumama ka sa kanya, magagalit din siya sa'yo. Bakit tapos ka na ba dun sa ginagawa mo? Ba't sumama ka na? O akala ka ba may ginagawa ka? Eh, nagpapasama ka, di ba? Sasabihin mo ganun. So, tinetest ka nun. Tinetest ka niya kung talagang importante sa yung purpose mo sa buhay, yung goal mo sa buhay. And pwede rin namang itest ka niya na nakita ka niyang naglalaro lang or nanood lang ng TV or wala kang ginagawa pero may dapat kang gawin, binubunga nga niya. O ba't hindi mo pag gawin yung ganito, ganyan mo? Diba? Kala ka ba mag-a-apply ka ng trabaho or kala ka ba ganito, ganyan? So, huwag kang mairita. Kasi tinetest ka niya dahil mahal ka niya. Tinetest ka niya dahil para mag-improve ka. Tina-challenge ka niya. Tinetest niya yung strength mo kung gaano ka ka-focus dun sa goal mo. So it's a blessing na merong ganong babae sa buhay mo na tinetest ka. Kasi dun tayo nag-improve eh. Yung testing, kapag gusto mo matuto about something, kailangan mo i-test yung sarili mo. Para alam mo kung saan ka, kung asang ka na dun sa skills mo. So it's a blessing na may babae, may girlfriend ka, may asawa ka na tinetest ka na para mag-improve ka. So huwag ka mairita, huwag ka magalit. So ang isa pang datong malaman is kung anong klaseng babaeng pipiliin mo. Kasi maraming lalaki nagkakamali sa pagpili ng girlfriend o mapapangasawa. May tatlong klase ng lalaki and may tatlong klase din ng babae. So yung unang klase ng lalaki is yung barako. Kung ikaw yung klase ng lalaki na barako ka, dapat ang hahanapin mong babae is yung feminine, yung mahinhin, yung hindi rin parang barako. Kasi may babae rin na masculine eh. So, kapag pareho kayong masculine, pag pareho kayong barako, magtatalo lang kayo, mag-clash kayo lagi. So, ang dapat mong piliin kung barako kang lalaki, kung masculine ka, is yung feminine na babae. Kung ikaw naman yung klase ng lalaki na neutral, dapat ang piliin mo rin babae si neutral din. Yung naniniwala na pantay lang yung lalaki at saka yung babae. Equal sila. So kung ganun ang mentality mo, dapat ang piliin mo babae is yung ganun din ang mentality ka. Para magkasundo kayo, di ba? Kasi kung ikaw yung neutral ka na lalaki, and then naging attracted ka sa masculine na babae, and then minamandohan ka kasi nga masculine siya yung nasusunod, ayaw mo nun, mag-aaway kayo, di ba? And kung feminine naman yung babaeng nagustuhan mo and then gusto mo pareho kayo magde-decide, pareho kayong equal kayo, and then yung babae gusto niya ikaw lang ang magde-decide, ikaw lang ang magpo-provide, hindi rin kayo magkakasundo, di ba? So kung neutral ka, sa tingin mo na dapat pareho kayo nagpo-provide, dapat equal kayo sa decision making, dapat ang piliin mong babae is yung neutral din. Ngayon naman kung may mga lalaki naman na feminine, mas gugustuhin nila yung nagde-decide yung babae para sa kanila, mas gusto nila yung gumawa ng gawaing bahay. So dapat ang piliin mo is yung masculine na babae. Kasi kawawa naman kayo kung pareho kayong feminine, di ba? Wala nang tagapagtanggol ng pamilya nyo, wala nang mag-aayos ng sirang tubo or may sira sa bahay nyo kasi pareho na kayong feminine, hindi mo rin kayang gawin yung mga dapat ginagawa ng masculine. So kung medyo ganun ka, klase ng lalaki, piliin mo yung masculine para magkakaroon ng balance, di ba? So, yun ang dapat mong malaman sa pagpili ng babae. So kung barako ka, piliin mo yung feminine para most of the time ikaw yung nagde-decide. Yung girlfriend mo, yung mapapangasawa niya, gusto niya kung anong gusto mo, okay din sa kanya kung anong gusto mo. Ikaw yung magpo-provide siya, homemaker siya, kumbaga. So maraming lalaki nagkakamali sa pagpili ng babae dahil hindi nila iniisip yung ganun. So dapat mong malaman kung anong klaseng lalaki ka and kung anong klaseng babae ang dapat mong hanapin. So dapat mong malaman na ganun ang mga babae. Ang attitude ng mga babae paiba-iba. Ang mentality ng mga babae paiba-iba. Gusto nila ito ngayon, mamaya ayaw na nila. So tingnan mo na lang siya as part of her bilang babae. Ganun talaga ang mga babae. Hindi mo dapat kontrahin yun. I-appreciate mo na lang na ganun sila mga babae. And use your humor. Kaya ang importante may sense of humor kayo. Use your humor. Pagtawanan mo na lang. And kung ano man yung sinabi niya, don't take it personally. Kasi yun yung nararamdaman niya at the moment. Kaya mo siya. Lilipas din yan. Kakalma din yan. So, ganun ang mga babae. Magbabago yung emotions nila. Parang isipin mo nga parang dagat sila. Minsan kalmado. Minsan maalon. Minsan parang bumabagyo. So, dapat kahit ano man yung panahon, dapat tayong mga lalaki, kalmado lang tayo. Para tayong barko, na kalmado lang tayong dumadaan sa ibabaw. Kasi kapag pinatulan mo sila, nilabanan mo sila, lulubog tayo. So,
mag-feel tayo sa relationship. So, dapat ganun naman mentality natin. Kalmado lang tayo. Para maging successful ka sa relationship, dapat giving ka, mapagbigay ka. So, yun ang importance nung alam mo yung purpose mo sa buhay. Kapag alam mo yung purpose mo sa buhay, magiging successful ka financially, makakapag-provide ka sa needs ng girlfriend mo, sa magiging anak nyo, dapat giving ka, dapat mapagbigay ka. Dapat express mo yung love mo sa kanya. Hindi yung tahimik ka lang. Ganun din sa magiging anak nyo. Dapat, kung mahal mo yung mga anak nyo, sabihin mo na mahal mo sila. Sabihin mo na mahal mo yung asawa mo, yung girlfriend mo. Express mo yung love mo sa words mo and then sa actions mo. Meron ako nabasa na isang famous na politician na sa Europe, and then yung sa biography niya, sabi nung anak niya, sobrang stricto nung tatay niya, medyo distant yung tatay niya, hindi expressive sa love yung tatay niya. And then, hanggang sa namatay yung tatay niya, nung binuksan niya yung drawer dun sa table ng tatay niya, dun niya nakita yung letter ng tatay niya na dun para sa anak niya na sinasabi niya na mahal niya yung anak niya. Pero too late na kasi patay na yung tatay niya, di ba? So, hindi naramdaman ng anak niya yung love ng tatay niya kasi hindi niya na-express. So, para maging successful tayo sa relationship natin with girlfriend mo or asawa mo and sa mga magiging anak mo, you have to express your love in your words at saka sa actions mo. Dapat giving tayo. So, dapat provider tayo. So, yun ang importance doon sa sinasabi ko na dapat alam mo yung purpose mo sa buhay para ma-provide mo yung needs ng girlfriend mo, ng asawa mo, at saka ng magiging mga anak mo. So, ito pang isang importanteng dapat mong malaman is kung paano mo malalaman yung talagang purpose mo sa buhay. Kasi isa sa mga challenges natin to, kung ano talaga yung purpose natin sa buhay. So, yung iba napunta dito sa career na to kasi ito yung sabi ng parents niya, ito yung sabi ng tatay niya, ito yung sabi ng nanay niya. Kaya siya napunta doon sa career na yun. Or police yung tatay niya, or sundalo yung tatay niya, or doktor yung tatay niya, kaya siya naging doktor din siya. Para malaman yung purpose mo sa buhay, kailangan mag-reflect. Kailangan mong isipin talaga kung ano talaga yung gusto mo. Na hindi ka apektado doon sa mga sinasabi ng ibang tao, ng magulang mo, kapatid mo, ng asawa mo, girlfriend mo. Ano talaga yung gusto mo sa buhay mo? Ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo? So, kailangan mong magbigay ng time sa sarili mo na mag-isip. Kung nasan ka man ngayon, sabi ko nga, let's say nasa college ka na or nagtatrabaho ka na ngayon pero hindi rin yun ang gusto mo talagang gawin sa buhay mo. Sabi ko nga, spend an hour. Kahit may pamilya ka na, kahit busy ka, spend an hour. Tanggalin mo na yung mga unnecessary na pinag-aaksihan mo ng oras mo. Huwag ka na manood ng TV nang walang kakwenta-kwenta, social media, Facebook, TikTok. Spend time 1 hour every day. Every night, pagtulog na yung mga anak mo, spend an hour every night na alamin ko ano talaga yung purpose mo sa buhay, ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay. And then, make sure na gawin mo na para gumaling ka dun sa kung ano mang gusto mong gawin. Kung gusto mo maging gitarista, make sure na maging magaling ka mag-gitara para maraming mag-hire sa'yo. Or magturo ka sa YouTube and para kumita ka. Make sure yung goal mo is makakapag-provide sa'yo and sa magiging pamilya mo financially. Kung hahanapin mo yung purpose mo sa buhay, make sure na hindi yun yung sinabi ng magulang mo, hindi yun yung gusto ng iba. Isipin mo kung ano talaga yung gusto mong gawin. So, kapag nagmahal tayo bilang lalaki, dapat magmahal tayo ng malalim, dapat open tayo, we communicate properly, hindi yung hindi ka nakikipag-communicate na maayos sa girlfriend mo or sa asawa mo. Kasi you have to express your love through words and actions. Makakatulong yun sa inyong dalawa and sa mga anak mo. Mag-grow kayo together. Yun ang sikreto kung paano kayo mag-grow together ng girlfriend mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, ng pamilya mo. So, yun ang dapat mong gawin bilang lalaki. Hindi yung sinasarili mo lang, hindi yung malayo ka sa, distant ka sa mga anak mo, hindi ka marunong makipag-communicate sa girlfriend mo, sa asawa mo. Kasi isipin mo, ang relationship, para yung nasa sasakyan ka. Ikaw yung piloto, asawa mo o girlfriend mo yung co-pilot, nandyan yung mga anak nyo sa likod. So, kailangan nyo mag-communicate kung saan kayo pupunta, kung saan nyo gustong pumunta. Kailangan nyo mag-communicate para maging successful kayo sa pupuntahan nyo. Hindi yung kung saan kayo mapadpad. Yun ang importance ng communication sa relationship. So, ang isa pang sikreto ng strong relationship is be present. Kapag kasama mo yung girlfriend mo, asawa mo, o yung mga anak mo, be present. Hindi yung kasama mo lang sila pero nagsi-cellphone ka o may iba kang iniisip. Kaya nga sabi ko, i-prioritize mo yung purpose mo sa buhay. Gawin mo na yun.
Unahin mo na yun. Para pag natapos mo na yun, may peace of mind ka na, masaya ka na. So, kapag kasama mo yung girlfriend mo, asawa mo, ang mga anak mo, nandun ka sa kanila. 100% nandun yung isip mo sa kanila. So, makakapag-enjoy ka, makakapag-enjoy yung asawa mo, girlfriend mo, mga anak mo. You prioritize. Sabi ko nga. Kasi, importante yung quality time kaysa dun sa quantity. So, mas gugustuhin ng pamilya mo, ng asawa mo, girlfriend mo, ng mga anak mo, yung sandali mo lang silang kasama pero 100% nandun ka sa kanila, di ba? Kaysa naman, isang linggo mong kasama yung girlfriend mo, asawa mo, yung mga anak mo, pero yung utak mo kung nasaan, di ba? Hindi ka focused. So, mas ma-appreciate nila yung sandali mo lang silang kasama, pero 100% nandun ka, engaged ka with them, di ba? Mas ma-appreciate nila yon. So, ang isa pang sikreto is, maraming lalaki ang nag-feel dito. Maraming lalaki ang naging addict sa porn. Maghapon nanonood ng porn, nagmamasturbate. So, nangyayari, nakuha na nila yung gusto nila, nag-release na sila, wala na silang drive para maghanap ng babae. So, bumaba yung drive mo, yung self-esteem mo, nawawalan ka ng goal, mawawalan ka ng direction sa buhay, madidepress ka na eventually, so iwasan mo yung porn. Lumabas ka, pag-aralan mo paano makipag-meet ng mga babae. It's a skill na dapat mong matutunan. So, practice lang. Sabi ko nga, embrace mo yung failure. Kung ayaw kang kasapin, okay. Anong natutunan ko dito kung bakit ganon? So, mag-research ka ano mga dapat kong gawin, kung paano approach sa babae, di ba? So, itinuro ko dito sa mga videos ko. Hanapin mo yung videos ko, paano lumapit sa babae, paano ka maging successful na lumapit sa babae, kung ano yung mga dapat na meron ka na bago ka parang lumapit sa babae. So, go out there, take risk, mag-meet ka ng mga babae. Huwag kang maging addict sa porn kasi walang may dudulot na maganda yun sa'yo. So, babagsak ang self-esteem mo, makuwala ka ng drive, hindi ka makakapag-focus sa goal mo, sa purpose mo, hanggang maging depressed ka na. So, maraming lalaki ang ganun. So, iwasan mo yun. Yun ang mga dapat mong matutunan bilang lalaki. So, ang importante dapat mong matutunan bilang lalaki is, i-prioritize mo yung purpose mo. It fuels everything. Kapag nagawa mo yung purpose mo, kapag ginagawa mo yung purpose mo, parang parang yung battery, parang yan yung energy mo para gumawa ng iba pang bagay. Lumapit ka sa babae, kung ano man yung gusto mong gawin, mas malaking chance mo maging successful kapag inuna mo yung purpose mo. And ang pangalawa is, embrace mo yung differences ng lalaki at ng babae. Dapat alam mo yung differences. So kung alam mo yung differences ng lalaki at ng babae, alam mo na yung mga dapat mong gawin at yung mga hindi mo dapat gawin. Importante yan sa success mo sa relationship. So maging source ka ng strength, ng love, and ng presence sa relationship. Importante yan. Maging haligi ka dun ng relationship. Kaya nga mga tatay, di ba, haligi ng tahanan kasi ikaw dapat yung stable na pundasyon. Yun ang isipin mo. So dapat ganun tayo. Stable ka, kalmado ka, matatag ka. Dapat source tayo ng strength, ng pagmamahal. Dapat kung ano man yung emotions ng girlfriend mo, ng asawa mo, stay with her. Don't take it personally. Kung nag-argue man kayo, fine, nag-argue kayo, pero stay with her. And be present. So, sabi ko nga, kapag nandun ka, kasama mo sila, be 100% present. 100%. Girlfriend mo, asawa mo, mga anak mo, kapag kasama mo sila, be present. Hindi yung kasama mo nga sila, pero nasa ibang isip mo, nagsa-cellphone ka, o kung nasaan man ang isip mo. So, prioritize your purpose, and then, kapag naset aside mo na yun, na-secure mo na yun, then, mas may peace of mind ka, mas masaya ka na to spend time with your girlfriend, wife, or family, mga anak mo. If you think na nag-struggle ka dito, or if you think na hindi mo to alam, and may natutunan ka dito sa video na to, please comment down below. And kung gusto mo malaman kung ano yung mga dapat mong gawin, kung paano mag-approach sa babae, panoorin mo yung video na to, ilalagay ko yung link sa description, and huwag kang maging katulad ng ibang lalaki. Be a high value man.